Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Leo, tubong aklan, pero kasalukuyang naninirahan dito sa San Mateo, Rizal. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay karanasan ko po mismo noong binata pa lamang ako at naninirahan pa sa liblib na baryo sa parte ng Aklan. Nangyari ito noong dekada 80. Tandang-tanda ko pa nga po noon na mga 17 taong gulang pa lang ako noon. Kasalukuyang nagbubunot kami ng mga damo kasama yung aking ama sa may bakuran ng bahay. Nang makarinig kami ng aking ama ng sigaw ng isang matanda. "Tay, parang may tumatawag po sa inyo ah." Wika ko pa nga sa tatay ko noon. Nabala sa pagtatabas ng mga damo. "Meron ba?" Balik na tanong naman po nito at sandaling itinigil yung kanyang ginagawa. Sinabi ko sa kanya na parang si Mang Irming ang taong tumatawag. "Itigil mo nga muna yung ginagawa mo at magpahinga ka na muna. Pupuntahan ko lang si paring Irming." Saad naman noon ng aking ama. "Ano kayang kailangan niya?" Sambit pa nga nito at naglakad na rin papunta sa harapan ng bahay. Itinigil ko naman yung ginagawa ko na pagbubunot ng mga damo at sumunod na rin ako sa aking ama. "Paring Irming, ano sumisigaw ka riyan? Ano bang kailangan mo?" Tanong pa nga ng aking ama noon nang makita nito ang kanyang kumpare. Nakita kong hingal na hingal si Mang Irming, kung kaya't agad na nagmadali na akong kumuha ng inuming tubig at ibinigay dito. Matapos abutin ng matanda yung tubig, ay agaran itong nilagok yon at napahinga muna ito ng malalim bago humingi ng tulong. "Pare, yung anak ko, pakiusap, tulungan mo ako." Nagkukumahog na humingi pa ng tulong sa aking ama, itong si Mang Irming. "Teka lang pare, kumalma ka muna at nang sa ganun ay magkaintindihan tayo." Wika naman ng aking ama na siyang ginawa naman ni Mang Irming. Huminahon yung kumpare ng tatay ko bago dahan-dahang nagsalita na nawawala o mano ang kanyang bunsong anak. May nakapagsabi raw na pumunta ito sa Karatig Sitio at may kasama raw yung lalaki. "Pakiusap pare, alam kong ikaw lang yung makakatulong sa akin. Tulungan mo naman ako." Kabado pa niyang sabi na mahalata mo talaga sa kanyang mukha yung takot. Binalingan ako ng aking ama at inutusang iligpit na muna ang mga kagamitan at tulungan na muna ang kanyang kumpare sa paghahanap sa anak nito. At matapos kung gawin yung kanyang iniutos, sabay na kaming naglakad pabalik sa bahay ni Mang Irming. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kaswangan, isang manggagamot yung aking ama at siya yung tanging takbuhan ng mga kababaryo namin sa tuwing may nagkakasakit at pinaglalaroan ng kung anumang nilalang sa paligid. Habang naglalakad kami, ay pilit na pinapakalma ni tatay ang kanyang kumpare. Sinabihan niya itong huwag mag-alala at huminahon na muna. Dahil walang magagawa kung matataranta pa nga ito. Sa pagdaan ng ilang minuto, ay narating na rin namin yung bahay ni Mang Irming at inikot muna ng aking ama ang kabuuan ng bahay para makita kung meron bang kakaiba. Matapos nga niyang ikutin yung kabuuan ng bahay, nalaman niyang merong presensya ng aswang sa paligid. Agad na sinabi nito sa kanyang kumpare ang tungkol sa kanyang nalaman. Naalarma naman si Mang Irming at labis yung pag-aalangan na kanyang nararamdaman tungkol sa kanyang anak. "Maghinay-hinay ka. 17 na yung anak mo. Marahil ay alam na rin ito ang kanyang ginagawa. Ipagdasal na lamang nating mahanap siya kaagad at walang nangyaring masama sa kanya." Wika pa nga ng tatay ko at agara na kaming inayang pumunta sa Karatig Baryo. Nakaramdam na ako ng hindi maganda sa nakikita kong kakaibang ikinikilos ng aking ama. Sa kadahilanang ni isang pagkakataon ay hindi pa ako nakapunta sa kanyang sinabing sityo. Dahil mulat sa pool
ay mahigpit na kabilin-bilinan sa akin ng aking ama na huwag pumunta sa karatig sitio sapagkat hindi umano normal ang ilang mga naninirahan sa lugar na iyon. Isa pa, medyo mahirap rin po yung marating dahil kailangan mo talagang lakarin at wala ka namang masasakyan. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, pinayuhan ako ng aking ama na anuman yung mangyari ay huwag lumayo sa kanyang tabi. Huwag ko rin daw tanggalin yung aking suot na kwintas na San Benito dahil yun lamang yung makakapagligtas sa akin sa oras ng kapahamakan. Sinabihan rin ni tatay ang kanyang kumpare na huwag munang magsasalita pagdating namin doon sa sitio. Hayaan daw nito na siya na lamang muna yung makikipagdiskusyon. Tandaan mo lang lahat ng mga sinabi ko. Huwag ka munang gumawa ng aksyon hanggat hindi ako nagbibigay ng hudyat. Nagkakaintindihan ba tayo? Pahayag pa po noon ng aking ama. Huwag kang mag-alala pare. Hindi ko hayaang mapahamak yung anak mo. Dagdag pa nga nito sa kanyang kumpare. Mahigit 1 oras rin po yung nilakad namin papunta doon sa sitio kung saan merong nakapagsabing naroroon nga yung anak ni Mang Irming. Nang makarating na nga kami doon, sa bungad pa lamang ay sumalubong na sa amin ang kakaibang amoy at hindi ko alam kung saan o ano nga ba yung amoy na yon. Nung naglalakad na kami papasok, ay nakita kong napakaraming bangaw ang nagsisiliparan sa buong paligid. Nako naman, anong klaseng lugar ba itong pinasukan natin? Napakaraming bangaw. Mga tao ba yung nakatira dito? Inis na tanong pa nga po noon ni Mang Irming at panay yung kanyang pagpagpag ng laylayan ng kanyang damit. Dahil nga sa mga bangaw na dumadapo doon. Sinabihan naman siya ni tatay na huwag na lamang intindihin pa ang mga napapansin niyang bangaw. Bilisan na lamang umano namin ang aming paglalakad para mahanap na nga namin ang anak ni Mang Irming. Magandang araw ho, Manong. Bati pa nga ng aking ama sa matandang nakasalubong nito. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ko na nanlilisik yung mga mata ng matanda at para bang nanlilimahid sa langis yung kanyang balat. Napataki pa nga ako ng ilong nang malanghap ko ang mabahong amoy na sa tingin ko ay nagmumula doon sa matanda. Akmang magsasalita pa nga sana ulit yung aking ama nang walang ano-ano ay nagmamadaling maglakad yung matandang lalaki at para bang merong kinakatakutan. Mukhang meron tayong bisita dito ah. Anong meron at nagawi ka dito, kaibigan? Sabay-sabay kaming napalingon ng aking ama nang marinig po namin yung pahayag na yon. At hindi ko napigilang mangilabot at magtaasan yung aking mga balahibo sa batok na hindi ko rin maintindihan. Noong makita ko nga yung matandang lalaki na nakamulagat yung mata at merong mahabang balbas na hinihimas-himas pa nga po nito habang nakangisi ng nakakaloko. May nakawala na naman bang alaga sa kulungan mo? Nakakalokong tanong naman ito. Diretsa ang sinabi ng aking ama na nawawala yung bunsong anak ng kanyang kumpare at may nakapagturo na doon sa sitio na iyon na kung saan nga kami naroroon. Pumunta yung anak ng kumpare nito at may kasama daw itong lalaki. Hindi pa man tapos magsalita yung aking ama ay biglang sumigaw na si Mang Irming na ibalik raw sa kanya yung kanyang anak. Hindi pa nga ito nakontento dahil dinuro-duro pa nga nito yung matanda at sinabihang aswang. Nakita kong nagbago yung ekspresyon sa mga mata ng matanda dahil sa kanyang narinig at umangil po itong parang hayop. Umalis kayo rito. Lumabas na kayo bago pa man sumapit yung dilim at baka hindi ko mapigilan yung sarili ko at may magawa pa akong hindi maganda sa inyong tatlo. Wika pa nga ng matanda na talagang nagbabanta.
Hindi kami nandito para makipag-away o kahit maghanap man ng kung anong gulo. Nandito kami para kunin yung anak ng kumpare ko. Nagmamatigas namang tugon ng aking ama, pero kalmado. Hindi ko nakita ng takot sa mata ng aking ama noon. At ginantihan pa nga nito ng matalim na titig yung matanda na noon ay namumula na nga yung mata at nangangatog na yung bibig. Na para bang nagpipigil lamang yung matanda ng kanyang galit na nararamdaman ng mga sandaling yon. Hindi kayo naghahanap ng gulo. Pero anong ginagawa ng kasamahan mo? Isang malaking kalapastanganan yung ginagawa niyang pagduro sa akin. Hindi ba ninyo ako kilala? Pabulyaw pang ang saad ng matanda. Humingi naman ng dispensa yung aking ama at sinabing nagpunta lamang kami roon para kunin yung anak ni Mang Irming. At pagkatapos nun ay agaran din kaming aalis. Pero Sir Dan, bago pa man po makapagsalita yung matanda, ay hindi na nga napigilan ng kumpare ni tatay na magtaas ng boses at paulit-ulit na sinabing aswang yung matanda. Ibigay na raw sa kanya yung kanyang anak para walang masamang mangyari o walang gulong magaganap. Dahil sa ginawa ni Mang Irming, ay nakita kong lalong nanggalaiti yung matanda. Naninindig yung mga balahibo ko sa batok dahil kinilabutan po talaga ako noon. Nang sa isang kurap lamang ng aking mga mata, ay bigla pong nawala yung matanda. Nalingat lang ako saglit at hindi ko na po ito mahagilap. At nung napatingin po ako sa gilid, ay bigla ko na lang pong nakitang merong tumatakbo sa may gilid sa mga damuhan. Natigilan po kami noon hanggang sa mga ilang sandali pa. Ikinagulat ko nang may biglang lumabas na aso na parang patpatin pero nakakapangilabot po yung itsura. Talagang nangangatog yung mga tuhod ko noon at parang gusto ko na ring tumakbo pabalik sa aking pinanggalingan. Lalo na nga nung magkakasunod ng nagsilapitan ang mga tao doon at animoy mga baliw na naglalakad. Napatras ako ng bahagya pero binulungan ako ng tatay ko na mag-relax lang at huwag magpadala sa takot na aking nararamdaman. Naloko na. Wika pa nga noon ng aking ama. At lalo naman akong nagulat at nagtaka nang makita kong halos mag-iyak na nga sa takot itong si Mang Irming. Habang hindi inaalis yung tingin sa nilalang na marahang naglalakad papalapit sa amin. Inuulit ko po. Parang payat na aso lang po yun pero may kalakihan. At talagang kitang-kita po yung mga pangil. Nasa isang tingin pa lang doon kahit ganon yung kanyang anyo, ay talagang kikilabutan ka dahil alam mo agad na hindi normal. Kaibigan, baka nakakalimutan mong meron tayong kasunduan. Wika pa ng aking ama at inilabas po nito yung kanyang buntot ng pagi. Ang banggitin nyo ni tatay at tumingin sa mga kasityo ng matanda na papalapit na rin sa amin. Ay kinagulat po talaga namin noon nang muli pong tumakbo yung hayop na yon. At mga ilang sandali lang ay lumabas pong muli yung matandang kanina lang ay kausap namin. Hindi ko na po alam noon yung nangyayari, lalo at hindi pa naman gabi. O na po sinabi ng tatay ko na hindi raw mahalaga kahit gabi man o hindi. Lalo at mataas na uri daw ng aswang yung matandang yon. Pero kumalma lang daw kami at meron nga silang kasunduan. Sinabi ng matanda noon na maghintay lang daw kami, tsaka agaran po itong umalis. Ganon din po yung ibang mga papalapit sa amin. Umalis rin po yung mga ito sa isang hudyat lamang ng matandang yon. Naghintay po kami noon, matagal-tagal rin po, at mga ilang sandali pa ay dumating na nga rin po yung isang lalaki. Dala-dala yung anak ni Mang Irming na kasalukuyang walang malay. Kahit na takot si Mang Irming noon ay nagmamadali niyang kinuha yung kanyang anak. Tapos ay bigla rin pong dumating yung matanda na noon ay meron na pong suot na damit pang itaas. Nakakatawa man pong isipin
Pero totoo pong may kakayahan silang magpalit ng anyo. Nagpasalamat po noon yung tatay ko at binantaan niya nga po yung matanda at yung iba pang naroon na wag na sanang mauulit yung mga nangyaring yon. Ayon naman sa matanda ay hindi raw niya alam na meron sa kanyang mga kababaryo yung kumuha sa anak ng kumpare ng tatay ko. Kaya nga raw medyo naging agresibo siya nung una, lalo na't dinuro-duro pa raw siya ni Mang Erming. Isang napakatalim na titig yung ipinukol ng matanda noon sa aking ama bago tumango at tinalikuran na nga po kami. Bago kami umuwi ay nagpresenta nga yung isa sa mga kalalakihan. Naihatid kami sa may bungad ng kanilang lugar. Sa kadahilanang dumidilim na rin po noon yung paligid at bilang respeto ay pumayag naman yung aking ama. Naihatid kami ng lalaking yon hanggang sa bungad. Sa paglipas ng ilang sandali, nang makalabas na nga po kami doon ay sandali ko pang nilingon yung sityo na aming pinanggalingan. Bahagya pa nga po akong kinabahan nang makita kong may nakatingin ulit sa amin na isang malaking aso. Nang mga sandali po kasing yon ay medyo dumidilim na at nakikita ko po yung mga mata nitong nagliliwanag. Pero sinabihan ako ni tatay na wag nang pansinin yon. Nang makauwi na nga po kami ay sinabi pa ng tatay ko yung pangalan ng matandang aming nakausap. Pero hindi ko na rin po yun babanggitin pa dito. Ayon pa kay tatay ay kaibigan raw niya dati yung matanda. At minsan pa nga raw na iniligtas ni tatay yung kanyang buhay. Yun daw yung dahilan kung bakit naging magkaibigan sila noon. Pero dahil magkaiba raw sila ng mga katayuan sa buhay. Dahil aswa nga yung matanda habang albularyo naman yung tatay ko. Kaya't napagkasunduan daw nilang dalawa na huwag gagalawin yung mga kababaryo ni tatay. Nangako naman daw yung aking ama na kung sakaling meron siyang mahuling lumabag sa kanilang kasunduan ay hindi raw niya yon papatayin. Ayon pa kay tatay, yung lalaking kumuha daw sa anak ni Mang Irming, hindi raw niya yon kilala. Baguhan daw siguro yon sa kanilang lugar, kaya't kahit yung matandang aswang ay hindi rin alam yung ginawa nito. Ayon pa kay tatay ay sigurado rin daw siya na isa ring aswang yung lalaking yon. Yun din daw marahil yung dahilan kung bakit kinuha nga nito yung anak ni Mang Irming na kursunadahan daw siguro. Simula nga po nang mangyari yon, kami pong mga magkakamag-anak at yung mga kababaryo po namin ay hindi po talaga pumupunta doon sa sityong yon. Pero ngayon po parang nawala na rin po doon yung mga pinaghinalaang aswang. Nagsialisa na rin po. Lalo at kumalat na rin po noon yung tungkol sa kanila. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.